Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 1851. Tumango rin si Nash. Originally, ang pagtatatag ng bagong clan ay talagang isang magandang balita para sa amin. Gayunpaman, nang sabihin niya na ang hinaharap at anumang mga desisyon na may kaugnayan sa angkan ay pagpapasya ng clan master, parang hindi ito tama. Kung ganoon ang kaso, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong magsalita sa hinaharap kung siya ang magiging clan master. Tama na yan. Kung may anumang mapanganib na gawain sa hinaharap, tiyak na kukunin niya ang ating mga tao na mamahala dito. Pagkatapos ng lahat, siya ang First Fortress Master ng 9 Army. Siguradong magiging kampi siya sa mga orihinal niyang sakop. Galit na galit din si Kenneth. Kung alam natin na gusto ng taong ito na ay absorb na lang tayong lahat, dapat sumama na lang tayo sa mga tao mula sa Pavilion Below Cloud. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Titus. Ang iyong pag-iisip ay napakasimple. Ganun din sana kahit sumama kami sa Pavilion Below Cloud. Hindi ba na-absorb ng Pavilion Below Cloud ang natitirang mga tao mula sa Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect sa kanilang hanay? Iniisip ko na hindi pa rin masyadong masaya ang mga taga-Pavilion Below Cloud dahil hindi kami pinayagan ni Young Master Jackie na sumali sa kanilang clan. Novel drama. Buntong hininga. Ang mahihina ay talagang walang masasabi sa anumang bagay. Kung hindi tayo na-absorb sa Pavilion Below Cloud, ito ay ang 9 Army. Di bale, di bale. Sa kabutihang palad, ang enerhiya ng Chi dito ay mas makapal kaysa dati, at maraming mga cultivation martial art techniques na magbibigay daan sa atin na makapasok sa Ultimate God Realm at mapataas ang ating habang buhay. Sa susunod, dito na lang tayo linangin. Nakapagsalita lang si Kenneth habang bumantong hininga. Huwag kang mag-alala, hindi ba 20 days pa ang clan elections? Hehe, hanggat nagsusumikap tayo, may pag-asa pa akong mapili bilang clan master. Gayunpaman, hindi inaasahan ng lahat nang umiti si Jackie at magsalita ng may kumpiyansa. Naningkit ang mga mata ni Nash pagkatapos niyang marinig ito. Talaga, ito ay magiging hindi ka panipaniwala kung ikaw ay magiging isang clan master. Di bale kung aalagaan mo kami, pero siguradong patas ka. Mas magiging panatag tayo kumpara sa pagiging clan master ni Austin. Hindi ka nagbibiro, di ba, Young Master Jackie? Ito hindi ba ito masyadong mahirap? Sinabi ni Austin na ang tanging ang mga antas ng paglilinang ay nasa ika-5 baitang Ultimate God Realm at mas mataas ang magkakaroon ng autoridad na bumoto. Marami tayong tao, ngunit iilan lamang ang nasa antas ng paglilinang na iyon. Paano natin sila matutumbasan? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Titus, hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Hehe, hindi kailangang magmadali. Mayroon na akong ideya kung paano gumawa ng mga 3rd grade premium na table tasks. Tinatansya ko na kakailanganin ko ng 5 araw ng higit pa para gumawa ng mga 3rd grade premium na table tasks. Kapag nagtagumpay ako, mayroon pa akong 15 araw para gumawa ng mga table tasks. Humalaklak si Jackie at sinabing, huwag mong kakalimutan na ang 9 armies ay hindi ganoon kaysa. Tiyak na kukunin nila ang panig ng First Fortress Master para makakuha ng mga benepisyo para sa 9 Army, ngunit kung bibigyan natin ang iba pang 8 Fortress Master ng 3rd grade premium na tableta. Ang isang Pildores na tulad niyan ay tutulong sa kanila na makapasok sa first grade soul penetrating realm. Tama na yan. Ang mga umaani ng benepisyo mula sa iba ay hindi nang ahas na kumilos laban sa kanila. Hindi madali para sa mga taong nasa ika-9 na baitang Ultimate God Realm na pumasok sa soul penetrating realm. Mayroong malaking agwat sa pagitan ng dalawang antas ng paglilinang na ito. Kung bibigyan mo sila ng 3rd grade premium na tableta, ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Kahit na ang tanga ay hindi tatanggihan ang pagkakataong ganyan. Biglang naintindihan ni Titus ang ibig sabihin ni Jackie matapos makinig sa kanyang pangangatwiran. Naging excited ang ekspresyon niya. Talagang gagana. Hindi na kailangang ibigay ito sa iba ang mga masters lang ng kuta ng iba pang 8 kuta. Bibigyan namin sila ng tig-isang tableta, at tiyak na malalaman ng Fortress Master kung ano ang gagawin ng kanilang mga nasasakupan. Siguradong may pag-uusapan sila. Nakangitiring wika ni Kenneth. Naunawaan nilang lahat na ang isang pil na magbibigay daan sa mga Fortress Masters na mabilis na makapasok sa first grade soul penetrating realm ay napakahalaga sa kanila. Basta, siguradong makakasakit ito sa First Fortress Master, tama ba? Napakunot ang noo ni Nash matapos itong isipin. Kabanata 1852. Haha, masaktan man natin ang First Fortress Master o hindi, hindi ako nangangahas na ibigay sa kanya ang tableta. Natatawang sabi ni Jackie, pagkatapos ng eleksyon saka ko siya bibigyan ng pil, at natural hindi na niya ako masusuklian.
At saka, kapag nalaman niyang third grade premium alchemist ako, matutuwa siya. Totoo naman. Magagawa niyang mabilis na makagawa ng isang pambihirang tagumpay gamit ang tableta. Hanggat mataas ang antas ng kanyang cultivation, marahil ay hindi niya bibigyan ng malaking kahalagahan ang pagiging clan master o hindi. Tumango si Titus at ang iba, labis na masaya. Sige, hindi na kailangang mag-alala, lahat. Mayroon kaming maraming martial resources mula sa kagubatan sa oras na ito. Hindi bale sa buwang ito sapat din ito para sa lahat na magtanim sa susunod na 2 o 3 buwan. Dapat huminahon muna ang lahat para mapataas ang antas ng cultivation. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jackie at sinabi sa lahat. Lahat ay tumango. Hindi na sila gaanong nag-alala, at mabilis silang umalis upang linangin ang kanilang sarili. Sa sandaling ito, sa First Fortress Master, sa lugar ni Austin, maraming tao ang natipon din. Unang Fortress Master, ang iyong desisyon ay talagang hindi ka panipaniwala. Isang matandang lalaki ang nag-thumbs up kay Austin. Sa pamamagitan nito, lalakas pa ang 9 Army. Sobrang galing ng martial talent ni Jackie. Bagamat hindi natin alam kung saang antas ng cultivation siya, ang grupong ito ng mga tao ay may malaking potensyal na makaligtas sa Bloodshed Clan. Ang mga taong nakaligtas ay tiyak na magsisikap na linangin ang kanilang sarili sa hinaharap at gumawa ng mas mahusay na pag-unlad. Tama na yan. Binabati kita, First Fortress Master. Ikaw ang magiging clan master ng sekta sa hinaharap. Haha. Alam na alam ni Jackie ang sitwasyon. Hindi talaga sila nagprotesta laban sa pagpapahintulot lamang sa mga nasa ika-5 baitang The Ultimate God Realm at pataas na magkaroon ng pagkakataong bumoto. Nakangiti din ang isa pang matanda. Akala nilang lahat ay maliwanag ang kanilang kinabukasan. Huwag masyadong magsalita, lahat. Masyado pang maaga para sabihin. Kailangan pa nating maghintay ng 20 araw. Pagkatapos ng 20 araw, maaari mo na akong tawaging clan master. Tuwang-tuwa ang First Fortress Master. Itinaas niya ang baso ng alak at sinabing, cheers, cheers. Lahat kayo ay nagsumikap ngayon. Halika na, inom tayo at magpista. Sa sandaling ito, sa isang malaking bulwagan sa Pavilion Below Cloud, medyo nagalit ang clan master, si Tomas. Ang brat na iyon na nagngangalang Jackie ay tunay na walang galang. I gave him a chance to join the Pavilion Below Cloud, pero hindi ko akalain na pipiliin talaga ng brat na sumama sa 9 armies, galit na galit ako. Ang Pavilion Below Cloud ba ay mas mababa kaysa sa 9 army? Ang unang elder ay humakbang pasulong at nagsalita ng walang magawang ngiti, marahil ay dahil ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect ay dumating sa ating hanay. Narinig ko sa aking mga alagad na ang 30,000 tao ay hindi nakikisama sa mga tao ni Jackie. Kahit na ngayon ay isinantabi na ng dalawa ang kanilang mga awayan, ayaw pa rin nilang makita ang kabilang partido. Tomas nodded his head, then he added, kalimutan mo na. Kung gusto nilang sumama sa amin, samahan mo kami. Kung hindi sila, ayos lang. Ang Pavilion Below Cloud ay hindi pa rin nawawala sa kanila. Kabanata 1853. Maliwanag na medyo huli na nang makapunta si Tomas at ang iba pa. Sila ay napalampas sa labanan ng 9 armies, Jackie, at ang iba pa laban sa Bloodshed Clan. Kaya naman walang nakakaalam kung gaano kalakas si Jackie at wala silang pakialam sa kanya. Sa kabilang cliffside, galit na tumingin si Lily kay Lance. Kahit ano, Lance, ginawa ko ang lahat para sa kapakanan mo. Bukod dito, pinatay ni Nash at ng iba pa ang iyong lolo't lola, at maraming tao mula sa pamilya Lagorio ang pinatay ng mga miyembro ng pamilyang White. Hindi mo ba talaga galit si Nash at ang iba pa? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lance. Huwag kang mag-alala, Nay. Papatayin ko si Jackie at Nash sooner or later. Nagpapalabas lang ako ng palabas para sa kanila ngayon. Ilang bagay din ang ginawa mo, Mom, pero samobra si Nash. Sinira niya talaga ang cultivation level mo dati. Hindi na yata niya ako anak. Si Jackie lang ang nakikita niya sa kanyang mga mata. Natuwa si Lily nang marinig iyon. She spoke with a small smile, iniisip ko kung paano mo sila mapapatawad dahil lang sa ilang salita kaya nagpapanggap ka lang sa harap nila. Ang galing pero ang daming tao doon. Malamang na hindi ito magagawa kung plano mong gumawa ng anumang aksyon. Patayin natin sila kapag may pagkakataon tayo mamaya. Pinag-isipan ito ni Lance bago nagtanong kay Lily sa seryosong tono, oh, right. Nay, alam mo ba kung ano ang antas ng paglilinang ngayon ni Nash at Jackie? Hindi naman sila nag-aaway nung pumunta kami doon kaya hindi nila ginagamit yung chi nila. Itinago pa nila ang resonance mula sa kanilang mga katawan, at hindi ko masabi kung anong antas ng cultivation sila. Matatansya ko lang na nakapasok na sila sa Ultimate God Realm man lang. Anong antas ng paglilinang sila? Kumunat ang noo ni Lily at napakagatlabi.
Pagkatapos ay nahulaan niya, hindi ako masyadong sigurado sa kanilang mga antas ng paglilinang, ngunit ang talento ni Jackie sa martial ay talagang maganda. Sa aking mga pagtatansya, malamang na nasira na siya sa pangalawa o pangatlong baitang Ultimate God Realm. Hindi ka maaaring maging pabaya, lalo na sa kanyang stupid fighting power. Haha, huwag kang mag-alala, mas nauna ako sa kanya ng kalahating taon. Nasa ikawalong baitang Ultimate God Realm na ako ngayon. Malalampasan kaya ng brat na iyon ang kasalukuyang cultivation level ko kahit na napakalakas niya. Siya ba ang katapat ko? Isang araw, hahanap ako ng oras para kunwari na bibisitahin sila at ilabas sila, tapos papatayin ko silang dalawa sa isang putok. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lance, puno ng paghihiganti ang kanyang mga mata. Sige, mabait kang anak. Mas mabuting linangin mo ang iyong sarili ng maayos at mabilis na pumasok sa first grade soul pet rating realm. Kung makapasok ka sa first grade soul pet rating realm, ang iyong posisyon ay talagang magiging matatag kung ikaw ang susunod na clan master. Kung hindi, malaking kawalan kung may ibang master na lilito at aagawin ang posisyon mo. Napanatag si Lily, nang makitang ang kanyang anak ay nasa ikawalong baitang Ultimate God Realm at may magandang kinabukasan. Nagpahinga si Jackie ng isang gabi. Kung tutuusin, nagpumilit siya nitong mga nakaraang araw at walang oras para magpahinga. Sa wakas ay maisantibi na niya ang kanyang mga alalahanin at makapagpahinga sa gabi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita siya nina Ella, Arthur, at ng iba pa nang biglang sumikat ang langit kinabukasan. Kuya Jackie, ikaw paano mo nililinang ang iyong sarili? Hindi ba ang bilis ng iyong paglilinang ay medyo masyadong mabilis? Nakakuha ka ba ng napakabihirang kayamanan sa kagubatan? Kung hindi, walang paraan na makakagawa ka ng mga tagumpay ng ganoon kabilis. Nakangiting tumingin si Arthur kay Jackie, nakaukit sa kanyang ekspresyon ang pag-asa. Gusto niyang malaman kung may kayamanan o paraan si Jackie para mabilis na mapataas ang antas ng kanyang cultivation. Hehe. Well, hindi ko ito sasabihin sa iyo ngayon, ngunit naniniwala ako na malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Humalaklak si Jackie at sinabing, ang iyong 9 armies ay hindi masyadong magalang. Alam mo na kami ay pinapatay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa simula, ngunit hindi ka pa rin nagpadala ng sinuman upang tumulong sa amin. Buti na lang at nasa panig namin ang swerte. Kung hindi, kahit na ang 170 o 180,000 mga tao na ito ay hindi nakaligtas. Kabanata 1854. Hindi mo ba sinusubukang pukawin ang aming interes ngayon, Jackie? Pinandilatan siya ni Ella, pero mabilis niyang idinagdag habang nakangiti, sabi nga, I'm truly glad that you're still alive. Hindi naman sa hindi namin sinubukang tumulong. Ipinaalam namin ang First Fortress Master at ang iba patungkol dito, ngunit itinuring namin na ang 9 Army ay hindi kalaban para sa Bloodshed Clan, kaya naman ang First Fortress Master ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Dito, nagtaas ng kamay si Ella at nagmura. Ako, si Ella Levine, ay nanunumpa sa langit na ang unang guro ng kuta ay walang intensyon na baliwalain kayong lahat. Gusto lang nilang hintayin ang pagdating ng Pavilion Below Cloud bago gumawa ng anuman. Pagkatapos ng lahat, nakita mo na ang iyong sarili. Ang ating unang Fortress Master ay hindi katugma sa Edward Grey na iyon. Sige, nasa nakaraan na ang lahat. Wala akong intensyon na sisihin ka sa anumang bagay. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jackie. Bagamat maraming tao sa 9 Army, ang kanilang kabuoang lakas ay talagang mas mahina kaysa sa Bloodshed Clan. Kung hindi dahil sa kanyang mga tao na nagmamadali at tinutulungan niya na patayin ang ilang Bloodshed Clan elders sa mas mataas na antas ng cultivation, pati na rin ang pakikipagtulungan kay Austin para patayin si Edward, wala na sanang pagkakataon na sirain ang Bloodshed Clan. Tumingin si Hendrik kay Jackie at medyo nahihiyang nagtanong, oh, right. Kapatid na Jackie, Miss Helena, at ang pamilya Cabello saan sila tumutuloy? Walang imek si Jackie sa loob. Itinuro niya ang isang looban na hindi naman kalayuan. Nandoon silang lahat. Pumunta ka na lang at tingnan mo sila kung may sasabihin ka. Salamat. Ngumiti si Hendrik, Arthur, at ang iba pa at masayang naglakad. Hindi nagtagal, nahanap na nila ang tinutuluyan ni Daniela at ang iba pa at kumatok sila sa pinto. Young Master Arthur, may maitutulong ba ako sa iyo? Nakita ni Helena na si Arthur, Hendrik, at ang iba pa. Ngumiti siya sa kanila at nagtanong. Well, Miss Helena, pumunta kami lalo na para humingi ng tawad. Wala kaming paraan tungkol sa buong kabiguan ng Bloodshed Clan. Nais naming tulungan kayong lahat, ngunit wala kaming masabi sa bagay na iyon. Ibinaba ni Arthur ang kanyang ulo, ang ekspresyon ay humihingi ng tawad. Sinabi rin ni Hendrik, tama, Miss Helena. Higit sa lahat, ang First Fortress Master at ang iba ay patuloy na hindi sinasang-ayunan ng aming mga plano.
Kasalanan namin kung bakit kailangan mong isakripisyo ang napakaraming tao. Nagsisisi talaga kami. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Helena. Ayos lang. Ang lahat ay nasa nakaraan pa rin. Ang Nine Army ay talagang nasa isang mahirap na posisyon. Hindi namin alam na ang Alliance Guard at ang mas malalaking puwersa ang gagawa ng desisyong iyon pagkatapos malaman na kami ay pumasok. Malamang na ito ay katulad ng hula ni Jackie, hindi sila kaagad magdedeklara ng digmaan laban sa amin, ngunit tiyak na magpapadala sila ng mas malakas na mga angkan upang salakayin kami. Dito, huminto si Helena bago nagpatuloy, baka kailangan ka naming problemayan. Hendrik then said, Miss Helena, huwag mong sabihin yan. Halos naglalayag na kami sa iisang barko ngayon. At saka, hindi ka namin tinulungan, pero hindi mo sinisi ang Nine Army. Lumapit ka pa para tulungan kami noong nasa panganib kami. Ang lahat ay nagpapasalamat sa iyo. Totoo naman. Tama na yan. Binibining Helena, ang mga tao ng Nine Army ay nagsasalita tungkol sa kung paano kaming lahat ay mahihirapan kung hindi para sa iyong tulong. Higit pa rito, matagal nang pinagmamasdan ng Bloodshed Clan ang kagubatan bago tayo. Matagal na nila kaming gustong salakayin ngunit wala lang silang dahilan para gawin iyon. Sa pagkakataong ito, nakahanap sila ng dahilan para labanan nila kami. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Ella. Kaya nga kahit hindi kayong lahat ay pumasok sa lugar na ito, maaga o huli ay sinalakay na nila tayo, she said. Hindi ko lang akalain na kahit na ang mga numero natin ay halos pareho sa Bloodshed Clan, magkakaroon ng napakalaking gap sa fighting power. Matapos marinig ito ni Daniela, sinabi niya, iyon ay dahil mayroon silang mas malakas na kasanayan sa militar, mga diskarte sa martial arts, at kahit na mga armas kaysa sa iyo. Isa pa, isa silang clan. At ikaw ay siyam na kuta na pinagsama. Malamang na hindi kayo magkakaisa kapag nasa laban. Sa tingin ko, isang magandang bagay na tayo ay nagtatayo ng bagong clan at mayroon lamang isang clan master na mamumuno sa atin mula ngayon. Kabanata 1855. Tama. Talagang tama ka, miss. Hindi napigilan ni Arthur ang mapalunok nang makita ang magandang mukha ni Daniela. Tinanong niya si Helena, oh, right. Ang dalawang ito ay iyong mga nakababatang kapatid na babae ngunit sino ang pangalawang kapatid na babae? At sino ang pangatlo? Pagpapakilala ni Helena sa kanila habang nakangiti, ito ang pangatlong kapatid ko, si Daniela. Sa tabi niya ay ang aking pangalawang kapatid na babae, si Venus. Mukhang anghel talaga kayong tatlo at ang galing nyo sa martial talent. Hindi ko talaga akalain na magkakaroon ng ganito kagandang babae sa abandonadong mundo. Wika ni Hendrik habang nakangisi. Medyo awkward siya dahil first time niyang makakita ng tatlong magagandang babae. Bigla niyang hindi alam ang sasabihin. Nagpalitan ng tingin ang tatlong magkapatid nang makita nila ang pagiging prangka ni Hendrik at hindi nila maiwasang mapangiti. Maya-maya, sinimulan na silang asarin ni Venus, tama. Kayong dalawa ay patuloy na nag-uusap tungkol kay Miss Helena sa sandaling ibuka mo ang iyong mga bibig. Don't tell me na may mga mata ka sa kapatid ko, base sa ugali mo. Sasabihin ko sa iyo na ang aking kapatid na babae ay walang kasintahan ngayon. Kailangan mong magsumikap kung interesado ka sa kanya. Anong pinagsasabi mo, second sis? Agad na inilibot ni Helena ang mga mata kay Venus, namula ang pisngi. Namula rin ang mukha ni na Hendrik at Arthur pagkatapos nilang marinig ito. Parang may nakakita sa kanila. Tingnan mo, kuya. Di ba sabi ko naman? Hinanap ka nila noong nandito na sila. Siyempre, interesado sila sa iyo. Namula na yung mukha nilang dalawa pagkasabi ko noon. Hehe. Nakita ito ni Venus, at nagsalita siya ng may mas malawak na ngiti. Pinandilatan ni Helena si Venus, saka nagsalita, hindi umaatres, wala ka ring boyfriend. Kayong dalawa hindi, ang mga master youth ng Nine Army ay dapat magsikap. Ang pangalawa kong kapatid na babae ay wala ring boyfriend pero ang pangatlo kong kapatid na babae ay taken na, kaya huwag mo nang isipin iyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo, sis? Hindi nila ako pinuntahan. Bigla ding namula ang mukha ni Venus. Talagang napahiya siya. Hindi ko naman sinabi na pumunta sila para makita ka. Hindi ka na bata, kaya tinutulungan kitang i-promote ka. Natuwa si Helena nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon ng kanyang pangalawang kapatid. Nagpalitan ng tingin sina Arthur at Hendrik. Tumalon sa tuwa ang kanilang mga puso. Oh, tama. Sigurado ako na hindi ka masyadong pamilyar sa teritoryo ng Nine Army, miss. Bakit hindi ka namin isama sa paglilibot sa paligid? Pagkatapos mag-isip ni Arthur, tumingin siya sa kanila ng may pananabik. Sa tabi nila, galit na galit si Sky na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Akala niya ay matagal nang namatay si Helena at ang iba pa sa kakahuyan. Hindi niya akalain na mabubuhay pa ang tatlong babae.
Kabanata 1856. Kinaumagahan, natakot si Jackie na malaman ng mga tao ng Nine Armies na gumagawa siya ng mga table tasks, kaya nilinang na lang niya ang sarili sa silid, nakaupo na naka-cross-legged, sinusubukang patatagin ang kanyang cultivation level. Ang chipol sa kanyang katawan ay mas malaki kaysa dati at ito ay nakakatulong kay Jackie na dahan daw ang tumaas ang kanyang cultivation level. Nagawa niyang patatagin ang kanyang sarili sa antas ng kanyang paglilinang. Marahil ay naabot na niya ang intermediate stage ng ikapitong baitang Ultimate God Realm at malapit na siyang maabot ang advanced stage. Makalipas ang ilang saglit na paglilinang, iminulat ni Jackie ang kanyang mga mata at napagtantong hapon na. Isang maliit na ngiti ang naglaro sa kanyang labi. Sa paghusga sa bilis ng aking cultivation, kailangan ko lang mag-cultivate sa maghapon ng hindi hihigit sa 5 o 6 na araw, at papasok ako sa 8th grade Ultimate God Realm nang hindi man lang gumagamit ng peel. Kung gayon, malamang na makakagawa ako ng mga 3rd grade premium na table tasks. Kapag nakakuha na ako ng mga 3rd grade premium na table tasks, patatagin ko ang antas ng aking cultivation at papasok sa 1st grade soul penetrating realm bago ang halalan. Alam na alam ni Jackie na kung makakagawa siya ng mga 3rd grade premium na table tasks bilang isang 3rd grade premium alchemist, masusuhol niya ang iba pang Fortress Masters para makakuha ng mga boto, at dapat siya ay maging clan master. Gayunpaman, hindi siya maaaring nasa ikapitong baitang Ultimate God Realm. Kailangan niyang pumasok sa 1st grade soul penetrating realm para mapasailalim sa kanya ang lahat. Higit pa rito, kapag nakapasok na siya sa 1st grade soul penetrating realm, naniniwala siya na mas madaling patayin ang mga 3rd grade soul penetrating realm fighters. Mabilis na nag-isip ng iba si Jackie at nagmamadaling kinuha ang kanyang martial arts techniques book. Halos dumaan lang siya sa martial arts techniques sa simula ng libro. Sa sandaling natutunan niya ang mga paraan upang makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos at sa kaharian na tumatagos sa kaluluwa, sinimulan niyang mabilis na linangin ang kanyang sarili nang hindi binabasa ang natitirang bahagi ng aklat. Pagkatapos ng lahat, si Nash at ang iba ay nakakuha din ng parehong mga diskarte sa martial arts. Ang ilan ay nakakuha lamang ng mga diskarte sa paglilinang ng Ultimate God Realm, at ang mga mas nakakaalam ng mga teknik ng Soul Penetrating Realm. Iyon ang dahilan kung bakit palaging iniisip ni Jackie na ang daigdig na tumatagos sa kaluluwa ay ang pinakamataas na antas ng paglilinang at hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Ngayon lang niya nalaman na mayroon talagang mas malakas na antas ng paglilinang pagkatapos noon, ang kaharian ng Nirvana. Agad siyang lumingon sa gitna ng martial arts techniques notes at pinag-aralan ng mabuti ang mga salita. Bigla siyang napabuntong hininga. Ito ay lumabas na pagkatapos ng ikasyam na baitang Ultimate God Realm, mayroon talagang isang paraan na isinulat sa dulo ng mga tala na nagpakita ng mga paraan upang makapasok sa 1st grade Nirvana Realm. Diyos ko! Iba talaga ang martial arts technique book na ito. Mukhang nataman ko talaga ang Jackie Pot. Habang nagsasalita si Jackie, napalunok siya at nagpatuloy sa pag-flip sa mga notes. Hindi niya akalain na mas magugulat pa siya sa patuloy niyang pagbabasa. Hanggang sa huli, wala siyang paraan para pakalmayan ang sarili para linangin. Nagpahinga siya ng 1 o 2 oras, at dumilim ang langit. Noon lamang huminahon si Jackie at naghanda na magsaliksik ng paraan upang lumikha ng mga 3rd grade premium na table tasks. Sa pagkakataong ito, nagsasaliksik si Jackie ng isang 3rd grade premium peel. Naturally, ito ay magiging mas mahirap na lumikha kaysa sa isang 3rd grade intermediate peel. Gayunpaman, pinili niya ang isa sa mga mas madaling pamamaraan na ibinigay. Tsaka kanina pa niya ito binabasa kaya medyo may sense na siya. Noong una, nang tamaan ng sumpa si Selena, talagang nag-aalala siya. Siya ay kulang sa mga pamamaraan at sangkap ng alchemy, pagkatapos ng lahat. Hindi niya akalain na magkakaroon ng maraming 3rd grade at even 4th grade elementary spirited grass sa kagubatan. Higit pa rito, marami siyang nakuhang alchemy formula. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na patuloy na magsanay ng alchemy at pagbutihin ang kanyang sarili. Hindi mahalaga kung ito ay mga tao mula sa White Family, ang pamilya Cabello, o kahit na ang mga pamilya na may magandang relasyon sa kanya, lahat sila ay automatikong ipapasa ang anumang sangkap na angkop para sa alchemy kay Jackie. Ito ay nagbigay daan kay Jackie na magsanay ng alchemy, at magbigay din sa kanya ng magandang supply ng mga sangkap ng alchemy. Kabanata 1857. Higit pa rito, sa sapat lamang na sangkap ng alchemy at dumaan sa maraming kabiguan sa pagsasagawa ng alchemy, mapapabuti lamang ng isang tao ang kanyang sarili at maging isang alchemist na mas mataas ang grado, na lumikha ng mas mataas na antas ng mga table tasks. Pinitik ni Jackie ang palad at naglabas ng sari-saring sangkap ng alchemy. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang alchemy stove at nagsimulang lumikha ng mga table tasks. Mabilis na lumipas ang oras. Sa buong gabi, sinubukan ni Jackie na lumikha ng mga table tasks ng 5 beses.
Sa kasamaang palad, walang isang pagtatangka ang nagtagumpay. Gayunpaman, hinulaan ito ni Jackie. Ang matagumpay na paglikha ng mga table task ay isang napakahirap na bagay, ngunit ito ay maswerte na si Jackie ay bumuti ng husto sa gabi. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pag-unlad. Lumipas ang mga araw, at lumabas si Jackie para mamasyal sa maghapon bago bumalik sa kanyang silid para magtanim. Sa gabi, pinapakalma niya ang sarili para gumawa ng mga table tasks. Sa ika-6 na gabi, sa wakas ay nagtagumpay si Jackie nang likhain niya ang pangalawang tableta. Nakuha ko na rin sa wakas. Ito ay mahusay. Bakas ang pananabik sa mga tampok ni Jackie habang tinitignan ang tableta sa kanyang kamay, isang halimuyak na halamang gamot na nagmumula rito. Nahuli siya ng isang araw kumpara sa kanyang mga hula, ngunit nagtagumpay siya. Ang tableta ay maaari pang ang ituring na mabisa para sa isang tao sa first grade souls penetrating realm. May pagkakataon man lang na makapasok sila sa second grade soul penetrating realm. Gayunpaman, kung nais ng isang tao na gumawa ng mas mahusay na mga tagumpay at makakuha ng mas mahusay na mga resulta, kailangan ng isa ang pang-apat na baitang na tableta, na magpapagalit sa mga tao habang sinisigawan nila ito. Isa na akong third grade premium alchemist pagkatapos ng hindi hihigit sa 2 buwan. Ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay ang ika-9 na baitang kaluluwa matagos na kaharian. Hanggat naging alchemist ako sa ika-4 na baitang at may mataas na antas ng paglilinang, hindi ako naniniwala na hindi ko maaalis ang sumpa sa katawan ni Selena. Tuwang-tuwa si Jackie nang maisip niya kung paano siya isang hakbang na palapit sa pag-alis ng sumpa kay Selena. Phew! Maaga pa naman. Subukan natin ng kaunti pa. Kapag nagtagumpay ako sa unang pagkakataon, magiging mas madaling gumawa ng mga table tasks sa susunod na ilang beses. Gagawa lang ako ng mga tabletang ito para sa 2 araw na ito. Salamat na lang at may sapat na sangkap. Kung hindi, malamang na kailangan kong kumuha ng isang tao na tutulong sa akin na mahanap sila. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Jackie at maingat na itinago ang tableta, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paggawa ng higit pang mga table tasks. Dahil mas pamilyar siya sa proseso, sinubukan ni Jackie na gumawa ng 4 pang table tasks sa susunod. Pagkatapos ay sumikat ang bukang liwayway sa kalangitan. Samantala, matagumpay lamang na nakalikha si Jackie ng isang tableta sa 4. Bilang karagdagan sa nakaraang tableta, mayroon siyang 2 tableta ngayon. Kailangan kong maghanda ng kahit 10 pills. Hindi bababa sa isang pilang dapat ibigay sa 8 Fortress Masters, at kailangan kong magtabi ng isa para sa sarili ko at sa First Fortress Master. Kulang pa ako ng 8 table tasks. Sa isa pang 3 araw, dapat ko silang likhain. Gumawa si Jackie ng mga kalkulasyon sa isip at lubos na kumpiyansa. Kabanata 1858. Ito ay mahusay. Ito ay mahusay. Sa wakas nakagawa na ako ng breakthrough. Habang naghahanda si Jackie na lumabas at mamasyal ay masayang tumakbo si Selena. Talaga, iyan ay kahanga-hanga. Kung gayon, nasa intermediate stage ka na ba ng True God Realm ngayon, mahal? Natuwa rin si Jackie nang makita ang excitement ni Selena. Maliwanag na hindi gaanong ngumiti si Selena pagkatapos ng sumpa sa kanya, at palaging may mapanglo na hangin sa paligid niya. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa alchemy at antas ng paglilinang ni Jackie ay mabilis na bumubuti. Tila mas kumpiyansa si Selena, at mas nakangiti siya nitong mga nakaraang araw. Kumusta ang iyong alchemy practice, mahal? Nag-improve ka na ba? Nakita kong nagsasanay ka ng alchemy gabi-gabi. Pagod ka siguro. Dapat kang maglaan ng ilang oras upang magpahinga at magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga, okay? Tumingin si Selena kay Jackie, nag-aalala. Tingnan mo, mahal. Pinitik ni Jackie ang palad niya at kumuha ng tableta, itinutok iyon kay Selena. Biglang nagningning ang mga mata niya. Kabutihan ko. Ito ay may napakakapal na halimuyak. Mukhang nagtagumpay ka na. Isa ka na bang third grade premium alchemist ngayon? Lalong natuwa si Selena nang makita niyang nagtagumpay si Jackie. Nangangahulugan ito na si Jackie ay papalapit na sa pagiging isang pang-4 na baitang intermediate alchemist. Hanggat nakakolekta siya ng sapat na sangkap, kulang na lang sa kanya ang isang kayamanan ng Crystal Cloud Clan. Kung nakuha niya ang kayamanan na iyon, ang sumpa niya ay talagang mapapawi. Oo, huwag kang mag-alala, mahal. Magiging 4th grade alchemist ako sa lalong madaling panahon para makagawa ako ng tableta para sa iyo. Hinawakan ni Jackie ang mga kamay ni Selena at idinagdag, nakangiting, kung gayon ay mabilis akong papasok sa lupain na tumatagos sa kaluluwa ng ika-9 na baitang, at matatakot ang lahat sa aking kakayahan sa pakikipaglaban. Naniniwala ako na ang mga tao ng Crystal Cloud ay tiyak na magbibigay sa akin ng kanilang kayamanan ng angkan sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Ikaw. Napuno ng init ang puso ni Selena. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, sinabi niya kay Jackie, oh, tama.
Kamakailan lang, napansin kong parang hinahabol ni na Arthur at Henrik sina Helena at Venus. Madalas silang pumupunta sa kanila kapag libre sila. Kung ganoon, maiinip ang batang si Daniela na kaya lang niyang magtanim ng mag-isa. Nahihiya din siyang sundan sila sa takot na maging third wheel. Sinasabi mo, nakasimangot na tanong ni Jackie. Pinanlakihan siya ng mata ni Selena. Pares na kayo sa kanya, at siya ang magiging kapatid ko sa hinaharap. Hindi ka pa bumabagal sa lahat ng oras na ito. Sa tingin ko, matagal nang nangyari ang peking relasyon mo kay Helena, at alam ito ng lahat. Kung libre mo, pumunta ka at samahan mo si Daniela, okay. Hindi akalain ni Jackie na magiging ganoon ka-discerning at mature si Selena. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya at sinabing, kung ganoon, wala na rin akong panahon para makasama ka. Paano ito? Magpapahinga ako saglit, at hindi ako magsasanay ng alchemy ngayong gabi. Sa hapon, sasamahan kita ni Daniela na lumabas. Sino ang nakakaalam kung may magagandang lugar na makikita sa paligid ng Nine Army? Okay, hehe. Magpahinga ka muna sandali. Pupuntahan ko si Daniela at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya. Labis na natuwa si Selena. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa labas. Ngunit nang siya ay lumingon, hinailan ni Jackie ang kanyang kamay at kinaladkad siya pabalik, hinawakan siya sa pwesto. Anong ginagawa mo? Namula ang mukha ni Selena dahil sa hiya. Kabanata 1859. Ibinaba ni Jackie ang kanyang ulo at siniil ng malalim na halik ang rosy pink na labi ni Selena. Matagal na rin simula noong hinalikan kita. Sabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak ni Selena si Jackie. May malaking black spot ako sa mukha, ang pangit naman. Hindi mo ba iniisip ito? Parang nahihiya ang boses niya. Natawa si Jackie sa sinabi ni Selena. Sa puso ko, ikaw ang pinakamagandang babae. Binigyan mo rin ako ng napakagandang anak na babae. Hindi ako magiging mas masaya ngayon. Talaga, ako, sa totoo lang, naisip kong magkaroon ng isa pang anak na lalaki sa iyo sa hinaharap. Itinikom ni Selena ang mapupulang labi at puno ng kaligayahan ang mukha. Hahaha, gusto ko ang ideyang iyon. Tumawa ng malakas si Jackie. Sa sandaling ito, si Josh Wallman ang master ng Sword King Clan ay dinala ang mga elder ng clan upang bisitahin ang master ng Crystal Cloud Clan. Ako, si Josh Wallman, bilang pinuno ng Sword King Clan, kasama ang mga elder ng Sword King Clan, ay pumunta dito upang salubungin ang pinuno ng Crystal Cloud Clan. Dumating si Josh at ang kanyang mga tauhan sa harap ng isang grupo ng mga disipulo, na nagpapatrolya sa paligid ng Crystal Cloud Clan, at magalang na yumuko sa mga disipulo, at ibinuhos ang kanyang intensyon na bisitahin ang lugar. Oh, ikaw ang pinuno ng Sword King Clan. Isang babaeng disipulo ng Crystal Cloud Clan ang tumingin sa kabilang partido bago tumawa, I'm really sorry. Dumating ka sa maling oras. Nagkakaroon ng mahalagang talakayan ang ating guro sa isa pang guro ng isang kilalang angkan, kaya sa tingin ko ay mas mabuting huwag na silang abalahin sa sandaling ito. Bakit hindi kita dalhin sa plaza doon para magpahinga sandali? Ihahatid na kita sa ating guro kapag natapos na ang kanilang pagpupulong. Kahit na ang Sword King Clan ay hindi itinuturing na isang prominent at sikat na clan, ito ay itinuturing na isang maimpluwensyang clan sa mga mas maliliit na clan. Kaya naman medyo magalang pa rin ang babaeng disipulo habang nakikipag-usap kay Josh, pagkatapos ng lahat, isa siyang clan master. Tumigil sandali si Josh bago sinabing, to be honest, kung walang importante, hindi na sana ako pumunta dito. Dahil may isa pang clan master ng isang prominenteng clan, dapat akong pumunta at makipagkita sa kanilang dalawa. Ang bagay ay napakalaki at may problema, natural, mas mabuti kung mas maraming maimpluwensyang clan master ang nakakaalam tungkol dito. Isang elder ng Sword King Clan ang humakbang at nagsalita, oo, maliit na babae. Tama si Master Wallman tungkol sa bagay na ito. Ang mundo dito ay sasailalim sa isang matinding pagbabago dahil sa bagay na ito. At natatakot ako na ang ating buhay ay hindi na maging mapayapa at magkakasuwato gaya ng dati. Nang marinig ng babaeng disipulo kung gaano kaseryoso ang bagay na iyon, sumagot ang babaeng disipulo, ang sama ko. Hindi ko alam na magiging ganoon kahalaga ang bagay. Kung gayon, dadalhin kita sa aming Panginoon ngunit umaasa ako na ang bagay na nasa kamay mo ay talagang apurahan at mahalaga. Kung hindi, parurusahan ako ng aking amo. Haha, huwag kang mag-alala. Hindi ka parurusahan ng iyong amo. Tinitiyak ko sa iyo iyon. Tumawa ng malakas si Josh. Pagkatapos ay sinundan nila ang babaeng disipulo at lumipad patungo sa isang palasyo. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa palasyo. Matangkad, engrandi, at may maringal na aura ang palasyo. Aking guro, ang guro ng Sword King Clan at ang kanyang mga elder ay bumisita sa iyo, na nagsasabi na mayroong isang bagay na apurahan at mahalaga.
Ilang hakbang pasulong ang babaeng disipulo at malakas na nagulat. Isa sa mga matatandang lalaki na nakakunot ang noo ay tumayo at tumingin kay Josh at sa kanyang mga matatanda bago bumaling sa babaeng disipulo at nagutos, "Sige. Umalis ka na. Master Loador, Master Mackenzie. Nakakatuwang malaman na nandito kayong dalawa. May apurahang bagay akong i-report at sana mapag-usapan natin ito." Humakbang si Josh at binati sila ng ma-fist to palm salute. Kabanata 1860. Ibuhos ito. Gusto kong malaman kung anong kagyat na bagay ang nagdala sa iyo at sa iyong mga matatanda hanggang dito mula sa iyong angkan. Dapat ito ay isang bagay na mahalaga. Si Master Loador ay walang iba kundi ang master ng Crystal Cloud Clan. Tumingin siya kay Josh na may ngiti sa labi. Si Josh, na may tame time na mukha, ay sumagot sa kanyang tanong, may malaking nangyari. Nalaman ng Bloodshed Clan na maraming tao na mula sa abandonadong mundo ang pumasok sa lugar na ito mga 2 buwan na ang nakakaraan. Hindi lang 1 o 2, kundi nasa 600,000 tao. Mga 600,000 tao. Nang marinig ito ng 2 dakilang clan masters, napabuntong hininga sila. Paano nila naisip na napakaraming tao ang papasok mula sa abandonadong mundo? Hindi ka seryoso ha? Marami na ba talaga silang pumasok? Tanong ni Master Loader kay Josh matapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Nga pala, simula nang matuklasan ng Bloodshed Clan ang kanilang pag-iral, wala ba silang ginawa sa kanila? Masyadong marami sila. Hindi natin pwedeng hayaan na lang na pumasok ang mga taong ito at kunin ang ating mga mapagkukunan. Hindi madaling makapasok sa susunod na antas ngayon, at walang masyadong pang-apat na baitang masiglang damo, sa simula, kaya paano natin papayagan ang napakaraming tao dito? Agad namang tumugon si Josh, may ginawa ang Bloodshed Clan. Sa katunayan, agad silang nagpadala ng mga tao upang palibutan ang kagubatan at kabkuban ang mga tagalabas. Agad na nakahinga ng maluwag sina Master Loador at Master Mackenzie nang marinig ang mga sinabi ni Josh. Dahil nagpadala na ang Bloodshed Clan ng mga tao para kabkuban ang mga tagalabas, dapat. Huwag ka masyadong mag-alala. Pagkatapos ng lahat, dapat ay napakadali para sa Bloodshed Clan na lipulin ang mga tagalabas na iyon, hindi banggitin ang mga tagalabas na iyon ay nakakalat sa paligid ng kagubatan at hindi malakas sa maliliit na grupo. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng 2 clan master ay nang ipagpatuloy ni Josh ang kanyang hindi natapos na pangungusap. Gayunpaman, bago sila nalaman ng Bloodshed Clan at talagang may magagawa, halos 2 buwan na ang mga tagalabas na iyon, kaya marami sa kanila ang nakagawa ng mga tagumpay. Ang Bloodshed Clan ay talagang nakaranas ng malaking kabiguan mula sa pakikipaglaban sa kanila. Oo, ang Bloodshed Clan ay isang maliit na clan at walang masyadong disciples na may ultimate god level. Karamihan sa kanila ay nasa demigod realm at true god realm. Kaya, normal na magdusa ng ilang pagkalugi. Si Master Loador ay tumawa at naisip na si Josh ay dumating upang mamagitin para sa Bloodshed Clan upang makuha ang kredito. Agad niyang idinagdag, huwag kang mag-alala. Nakagawa sila ng malaking kontribusyon sa Alliance Guard at dapat silang gantimpalaan kahit na nawalan sila ng maraming disipulo. Talagang gagantimpalaan natin ang Bloodshed Clan. Bibigyan namin sila ng ilang cultivation resources at tutulungan ang kanilang mga disipulo na mapabuti ang kanilang martial level. Buntong hininga. Gayunpaman, bumantong hininga ang sagot ni Josh kay Master Loador. Walang reward na kailangan para sa Bloodshed Clan ngayon. Mayroong ilang mga mahuhusay na master sa 600,000 tagalabas, at sila ay nakalusot ng napakabilis. Bagamat ginawa ng Bloodshed Clan ang kanilang makakaya upang patayin ang mga taong ito, nawalan din sila ng maraming malalakas na disipulo. Napatay pa nga ang ilang mga disipulo sa pang-7 baitang Ultimate God Realm. Anong F***? Ang mga disipulo sa ika-7 baitang Ultimate God Realm ay pinatay. Huminga ng malalim si Master Mackenzie nang marinig ang balita. Hindi nagtagal, may naisip siyang iba at agad na sinabi ng may katiyakan sa kanyang mukha, kung gayon, tiyak na ang mga tao ng Siyam na hukbo ang pumatay sa kanila, tama ba? Maaaring nasaktan ng Bloodshed Clan ang 9 Army dahil dito. Gayunpaman, umiling si Josh. Hindi. Ang 9 Army ay hindi nagpadala ng tulong sa mga tagalabas noong una. Sa mga mahuhusay na tagalabas na iyon, mayroong isang napakabaliw na talentadong master at nakalusot siya sa ika-7 baitang Ultimate God Realm. Noong panahong iyon, naisip din ng Bloodshed Clan na ang 9 Army ay nagpadala ng tulong sa kanila. Kaya, sa sobrang galit, ang Bloodshed Clan ay sinaktan ng 9 Army. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.